Dito muna tayo kay Manang Claire. Sabi ng ganun dito, mga kapatid, galing sa SMNI nating mahal. Yan, idol natin yan, mga kapatid. Puntahan nyo yan, ha. Diyan kasi tunay magbalita. Sabi ng ganun dito, the president is willing to be investigated. Pinakita yung kumakamot na, ano. Naku, naloko na. Parang stress si Manang Claire dito, ha. Tingnan nyo, ano. Parang medyo stress si Manang Claire dito, ano. Dahil siya lagi ang pinangjojombag, no? Ayan. Grabe ka, Manang Claire, ha. Maraming salamat sa sinabi mo. Siguro ito yung pinaka magandang sinabi mo sa balat ng lupa dahil kapag ka nagkaroon nga ng investigasyon, unang-unang sasalang sa hair follicle test itong si PBBM. Siyempre, una titingnan mo na kung tama ba yung pag-iisip mo. Baka napagtitripan mo na yung Pilipinas, di ba? Mahirap na. Kaya dito pa lang dapat magkaalaman na, di ba? Maganda yan, Manang Claire. Pero ang hindi ho maganda, ito pakita ho natin, ha. Ito play natin, mga kapatid, ha. Hindi mo alam kung anong ginagawa ni Kuya, eh. Kasama ba talaga yan? Related ba talaga yan sa rally? Ha? Kasi baka kasalanan na naman ng Duterte to, no? Wala na kasing ibang sinisisi yung mga taga-kabila. Duterte na naman ang may kasalanan, eh. Kahit sa iba yung rally ng Duterte, Duterte na naman ang may kasalanan nito. Ngayon, anong kinalaman yan? Anong kinalaman niyang pinagsusuntok mo sa pinaglalaban? Sir, hindi ko alam, baka kilala kita kasi nakamask ka. Hindi ko alam, baka kilala mo rin ako o ano man. Pero hindi ho maganda yung pinagagagawa ninyo dyan. Hindi ho organisado o hindi nyo walang isinasaayos ang inyong pagrarally dyan. Opo, may pinaglalaban tayo. Ayaw ho natin ng korupsyon, ayaw ho natin yung nangyayari ngayon sa gobyerno. Pero yung sisirain nyo yung mga walang kinalaman, hindi naman ho maganda yon. Naalala ko tuloy yung Sogo. Anong ginawa nyo dun sa Sogo? Ba't pati yun pinasok nyo? Ano man ang naging dahilan, hindi ho kailangan sirain ng Sogo. Sabi ko nga, paano na lang ho yung mga nandoon? Paano na lang po yung mga nagpapahinga sa Sogo? Yung minsan lang nilang pinangarap na maglambingan sila ng mga kasintahan nila, ginulo nyo pa. Paano na lang yung mga natutulog doon? Saka yung dinadama nila yung luto ng Diyos. Kayo talaga, oo. Mali yan, no? Nakita ko rin kasi inaatake nila yung mga kapulisan. Mali din, no? Siyempre, mali sa atin lang naman, opinion, na pinagtatanggol nila yung mga kurakot. Naiintindihan din po natin yung mga kababayan nating mga bata na nagagalit. Pero sir, pag ganito ho, hindi ko na ho talaga maintindihan, eh. Di ba? Kayo ba naiintindihan nyo to kung ano ginagawa nila? I-bash nyo na ako. Walang problema sa akin. Pero hindi ko kasi nakikitaan ng meaning itong ginagawa ni Kuya. Ano ba, gusto mo rin bang ibaba ang stoplight? Sa bilang masyadong mabilis, ano? Meron pa isa, sinira talaga yung stoplight, no? Katindi talaga ninyo. Grabe kayo, no? Okay, ito pa talaga, no? Ito, sobrang init talaga nito, mga kapatid. Galing sa TRT World. Okay, play ho natin, no? Grabe, no? Hala, sige. Huli bata. May mga pinadapa pa, no? Grabe, kawawa din yung mga bata. Alam naman natin, pinaglalaban lang din talaga nila itong Pilipinas. Pero mas maganda ho yung payapang rally. Pero nangyari na rin naman yung payapang rally. Yun po yung gawa ng Iglesia ni Cristo. Lagi natin sinasabi yan, no? Ngayon, kahit dahas ba yung nangyari? May resulta ba?
nasaktan lang, baka may nabawian pa nga ng buhay. Sabi nga nila, nagkanda sugat-sugat, mga kapulisan ho ng Maynila, kawawa din, ginagampanan lang din nila yung kanilang trabaho at inutusan lang din sila para ang pangit kasi pakinggan eh. Kaya ako napatigil, iniisip ko in a good way sasabihin ko. Ganito kasi, ang dahilan ng mga lespo natin, ang ating mga kapulisan, nandiyan sila para maging mapayapa, no? Bantayan ang rally. Tama nga naman. Pero sa nakikita ko kasi ng mga kababayan natin, ang nangyayari, parang ipinagtatanggol pa yung mga korap. Yun ho ang mga, sa tingin ko, yun yung nakatrigger kung bakit galit na galit yung mga kabataan na yan. Pero sa kabilang banda, mali pa rin talaga yung sinira nyo yung Sogo. Paano na lang? Paano kaya may mga natutulog dun, ano? Alam mo yung tipong first time pa lang nilang dalawa. Hubaring ko na ba? Tapos, yung isi-shoot na, tapos biglang may umuusok, may nagbabatuhan, anong nangyari? Napurnada pa, sayang. Yun lang mga kapatid. Okay, tingnan natin yung iba pa ha. Ito yung sobrang trending, ano? Nakalagay sa likod. Alam nyo naman siguro yung sign na yan, di ba? Baka naman hindi nyo pa alam. Kaya nasasabi ho natin, yung mga DDSO nasa malayong lugar malapit din. Pero magkakalayo ho sila. Kaya pala ayaw magkaisa ng mga dilawan, pinklawan, etc. Mga rapper, gangster, gang-gang, yan. Tapos, mga DDS. Kasi alam ng DDS, hindi magiging maganda ang rally. Nasabi na kasi yun bago pa lang ito magsimula. Sabi ng ganon na baka maging plano lang to ng mga dilawan na parang tanim rally, no? Or magkakaroon ng gulo. Ayan na nga, nangyari na nga. Tapos ngayon, sisisihin Duterte. Pero yung nakalagay dun sa damit, alam nyo na kung anong sign yan. Di ba makakaliwa yan? Alam nyo namang hindi. Nagkakagulo na. Biruin mo yung pulis, ginanunho nila, oh. Kawawa din yung pulis, grabe. Ano lang naman yung mga yan, nagtatrabaho lang din naman. Sabi nga natin, parang nakikita natin na parang pinagtatanggol pa itong mga magnanakaw, pero sa kabilang banda nagtatrabaho lang din naman sila. Sana naging payapa na lang po yung rally, ano? Hindi ho ganito. Kasi balita ko may mga listahan ata doon ng mga nasugatan o kaya may nabawian ng buhay. 30 ata yun o lumagpas pa. Kawawa ho kung ikaw kabataan ka, hindi mo alam ang ipinaglalaban mo, tas nang aano ka dyan sa rally, hindi ho maganda yan. Ang tunay na rally, hindi, kahit tunay, wala rin nangyayari. Wala, sa tingin ko, wala akong mangyayari ngayon kasi hawak ngayon ng ano eh. Ito pang pinali na mga kapatid Panghuli na natin to. Ni Bongbong Marcos kahit palino. Ito napaka-importante nito mga kaibigan. Play natin Kung ang pangunahing may responsibilidad sa korupsyon ay hindi mo matawag para mag-resign, bakit ayaw nilang tawagin ang pagbibitiw ni Bongbong Marcos kahit malinaw na malaki ang pananagutan niya sa lahat ng mga bagay na ito na nangyari? Bilang presidente, hindi mo pwedeng itanggi na sa loob ng 3 taon, wala kang alam tungkol dun sa nakawan. Kung tutuman nga kasi na wala kang alam dyan, you may not be corrupt, but you are totally incompetent. Ang hindi mo pagpigil sa pagnanakaw, kahit na alam mo na nangyayari yan, ay isang indikasyon na ikaw ay kabahagi nito. At kung hindi mo yan pinigilan, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yung mga sumusuporta sa kanya hanggang sa kasalukuyan, pati ito mga tinatawag yung sarili nila ng mga progresibo, ay hindi naman talaga mga progresibo. You don't love democracy. You are not anti-corruption. You are just anti-Duterte. Yes. You hate Sara Duterte more than you love your country. At kanina, nagkaroon ng press con si Chavit Singson. Although, siyempre, dahil siguro sa katandaan ni Chavit, nakukulangan pa rin ako doon sa sinasabi niya. But the message is clear, na ang nais din niya ay bumaba na. Hindi nga lang si Bongbong Marcos, pati nga yung mga ibang mga politiko, magsibaba na rin. Ito ang panawagan ng bayan sa kasalukuyan. And I would have to agree with him. Tama yung sabi ni Toby Chanko.
Ang gobyerno, naging isang malaking sindikato na. At Grabe. ang kanilang biktima, ang Republika ng Pilipinas. Ang target nila, ang kaban ng bayan. Grabe, ano? Parang nakakakilabot na hindi... Pagod na ako magpaliwanag. Comment na lang kayo sa mga kapatid. Comment kayo. Magsabi kayo na sa loobin niya, pukin ang ina nilang lahat. Nakakainis dahil hindi nila naiintindihan o ayaw nilang intindihin o talagang hate lang nila si Sara. BP Sara nating mahal. Bahala sila sa buhay nila. Comment kayo dyan mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood.